intindihin nila siguro doon sa mga nakikinig sa programa mo ngayon, Christian. Let's just pray for Senator Alan Cayetano for his speedy recovery kasi I believe baka nagkaroon ng nervous breakdown, matanggal siya 2 weeks lang. Very short-lived ang kanyang pagiging Senate President. Siguro pagdasal na lang natin. Ayoko na mag-comment, Christian, yung SALN, yan naman yan, nakita naman ng ombudsman. Gusto akong kaso ng ombudsman, sa kanila yun. So, wala namang problema sa akin. Okay. Ang inisip ko kasi whether, I don't know whether you agree with me po, Senator, no? To me, it was a bit suspicious that he would raise the issue of SALN of his 2 fellow senators on the eve of a crucial vote. Pag-uusapan ko mabubuksan yung bank records ng Vice President. At alam po natin nakadikit itong crucial vote na ito doon sa issue ng kanyang SALN. So parang ang dating, he was trying to disarm at least you and Senator Ping Lacson para siguro to influence your vote. What do you think of that? No, I don't think so. Gusto lang siguro sa akin naman, ang layo naman, dami naman namin mga majority, dami naman namin mga senador, pero bakit kami lang tatargetin? Siguro yung may nauna akong interview nung umaga na sabi ko na marami na, punong-puno na yung kanyang hands full na nga siya. Yung kanyang, meron siyang sa NBI, na sabi ni Director Mathibag, sisilipin nila yun sa Southeast Asian Games. Pagkatapos may lumutang pa, siguro stress na rin yun, Christian. May lumutang pa, sinasabi ni Senator Lacson na 6 billion na insertion sa flood control sa Taguig. So, dala-dalawa, ika nga, di ba? Siguro nakikita niya, tapos mga kasama niya, ilang kasama niya na nandun sa kulungan. So, ito siguro, that talagang putting a lot of stress. Hindi siguro para ma-influence yung boto namin. Kasi wala pa naman akong sinasabi. Bakit kami lang ni Senator Lacson? Wala di mang sinasabi mga kasama namin, bakit di mga kasama namin? So hindi ko talaga maintindihan, Christian, kaya hindi ko nalang pinapatulan after nung unang incident na binawi ko, if you would recall, di ba? I remember that. Sabi ng mga tao, unstatesmanlike conduct, so binawi ko, ayaw ko nang sabihin ulit yung mga ganung bagay. Okay. Pero dito kasi paulit-ulit na pinupunto niya yung sinasabi niyang selective justice at ang target niya kayo ni Senator Ping Lacson. Kayo yung head ngayon po kasi ng Blue Ribbon Committee. Ang tanong ko po, kasama na po ba siya sa mga iimbestigahan ninyo pag nag-resume yung hearing? Itong alleged ghost projects ni Alan Cayetano, yung alleged 7 billion insertion. Actually, ngayon ko lang nga narinig yan kasi Senator Lacson ko lang narinig last week na may lumapit daw sa kanya na may problema na may flood control issue din sa Taguig. Tapos nagsalita yata yung kanyang kapatid, si Lino, last year na sinasabi gusto mo pa imbestigahan yung flood control nung mag-imbestigahan kami, not last year, I mean several months ago. Dapat daw silipin din yung sa Taguig. So nagka-idea ako, what we're going to do, ito para malinaw lang lahat. Because he keeps on saying na tinatago ng gobyerno, tinatago ng Senado, ng administrasyon. Number one, hindi po kami under sa executive. Nakakalimutan siguro ni Senator Alan. Sobrang dami niya siguro iniisip. Iba-iba po ang Senate sa executive. Hindi po kami under sa Malacanang. So, meron po kami sariling disposition at pag-iisip. Hindi po kami pwedeng manduhan ng Malacanang. Pwede mag-suggest sa Malacanang, Christian, yung mga ledak na yung mga batas na gusto ng Malacanang ipasa. Yun po pwede yung pag-usapan. Pero yung, oy, Senado, imbestigahan nyo ito. Oy, Senado, itigil yung gano'n. Hindi gano'n eh. Siguro nung panahon niya, nung under kay dating Pangulong Duterte, pinababasa sa pwesto. Kaya may idea siya na, pwede palang diktahan ang house ng palasyo. Nagpadikta siya eh. Dito ngayon, wala namang nagdidikta rito, hindi naman kami kinukumpasan ng Malacanang.